Mga kabisnes naming minamahal, makikisuyo po kami. Naglalambing po kami sa inyo. Kung maaari po sana ay pakisuportahan natin Analisa Reality Vlog. Analisa Reality Vlog. Hello mga kababayan, kumusta kayo? Magandang buhay. Welcome po muli sa aking YouTube channel, Analisa Reality Vlog. Ngayon po, magbibigay lang po ako ng aking konting opinion patungkol dito sa pagkuha nga kina Jonathan ng mga tauhan ng DSWD ng barangay. Pero bago ko ituloy, maraming salamat po to my new subscribers. Salamat po sa pagpasok at sa pagsuporta ninyo. And yung mga silent viewers, yung mga nagla-like, comment, and share, thank you po. Maraming salamat po. Bahala na si Lord sa inyo. At supportahan po natin si Pinuno Kabisnes, ang Kabisnes Official, Kabisnes Family, and Papa Dins TV. At ito na, patungkol dito kay Jonathan. Alam natin na yung mga baguhan pa lang, dito po ako nagbibigay ng reaction ngayon sa Kabisnes Official. Kasi nga masyadong to ngayon si Jonathan controversial. Sabi nga niya sikat na siya. Marami nagbablog sa kanya. Yan siya. Kasi nga yung isip ni Jonathan sabihin na nating limitado, hindi niya masyadong naiintindihan yung mga pangyayari sa buhay, yung realidad talaga. Pero masasabi ko din na kahit ganun siya, may paninindigan. May time na, dati, sabihin natin sinungaling siya, sa punto na sasabihin niya pinabayaan siya ng kabisnes family, pero hindi naman talaga dahil sinunod lang naman nila Pinuno Kabisnes yung kagustuhan nila Jonathan na bumalik dyan ngayon sa lugar nila. Hindi sila pinabayaan. Kaya doon nasabi ko din na napakasinungaling nito ni Jonathan. Talagang hindi sila pinabayaan dahil kagustuhan na nila yung ganun. So ito ngayon, ilang beses na nga na may pumupunta sa kanilang barangay. Kasi alam natin yun para doon sa mga hindi pa nakapanood. Bago po umalis sila Pinuno Kabisnes, pumunta na sila Pinuno, ito si Mrs. Kabisnes, kasama yung mga kagwangs, doon po sa barangay. Nag-file na sila, pinigyan na yung mga information ni nanay para kay Nanay Marita. At syempre, hindi naman agad-agad, nung time na yon ni Ora mismo, mapupull out si Nanay Marita doon sa kalsada. Kasi nga, may sinusunod na proseso. Alam naman natin ang gobyerno. Di bali kung private, kasi anytime, andyan pag private, wala nang ibang aantayin yan. So, madali. Pero pag sa gobyerno, alam natin ang proseso na talagang may katagalan. So, dun nga, sinabi nga ni Mrs. Kabisnes na aalis sila. So, kahit nasa biyahe, tawagan lang sila kung ano ba ang magiging update. So, ginawa naman po yun ng barangay. At nalaman natin yun, narinig natin yung conversation nila nung nasa biyahe sila Pinuno Kabisnes na nakailang attempt na sila na kunin si Nanay Marita, pero ito si Jonathan daw nagalit, natatakot sila kay Jonathan. At ang sabi lang daw dito ni Jonathan na aantayin yung pagdating nila kuya, nila Kabisnes. So, syempre, nasa biyahe pa nga, matatagalan. Ang naging solusyon dito ni Pinuno Kabisnes ay si Sir Wakiwak. Kinontak niya ito na kung pwede puntahan si Jonathan, nakiusap si Pinuno para siya mismo, si Sir Wakiwak, ang magpaliwanag kay Jonathan at ipakita na totoo yung mga tao na pumupunta kay Jonathan yung galing sa barangay. Kasi ayaw niya maniwala. Siyempre, naintindihan ko yun sa ganun si Jonathan, hindi siya basta-basta maluloko, hindi siya basta-basta naniniwala. At yun nga, naniwala lang siya doon na nung nakausap na niya through video call si Pinuno Kabisnes at yung assurance nila Pinuno, nila Mrs. Kabisnes na hindi naman sila pababayaan, basta ibigay si Nanay Marita doon dali na sa barangay para matulungan, para maasikaso agad-agad ang kanyang kalusugan, hindi mapabayaan. At ito si Jonathan, hinihabilin muna nila Pinuno Kabisnes, nila Mrs. Kabisnes kay Sir Wakiwak. Siya talaga yung authorized na tutulong muna kay Jonathan pansamantala habang wala sila. Kasi alam natin hindi po pinabayaan talaga, inuulit ko, hindi pinabayaan sila Jonathan. Dumadaan sila sa sabihin natin yung experiment kung hanggang saan talaga, kung ano yung pinagkaibahan na nasa kalsada sila, walang kabisnes family na nangingialam,
o tumutulong sa kanila, yung sinusunod yung gusto nila, at kung mayroong ka-business family na gumagabay sa kanila. So ngayon, shout out po kay Sir Wakiwak dahil siya nga ho ang naging daan para makontak niya ni Jonathan, makausap sila pinuno ka-business. At doon, naniwala nila si Jonathan. At ang nila, Monday na ba ngayon? So siguro sa kaninang umaga sa Pilipinas, inasikaso na yun ng barangay. Baka kasi gabi na dito ngayon sa amin baka itong time na to sa Pilipinas kasi magmamartis na, baka nandun na si nanay sa barangay, si Nanay Marita at saka ito si Jonathan. Ayun naman ni Pinuno, isama muna ni Sir Wakiwak kung saan dun sa pupunta nila sa bukid para tulong-tulong muna at kukunin na lang niya ito nila Pinuno once na dumating na sila. So ayun, ang point ko dito, ito si Jonathan talagang nakikinig siya kay Pinuno ka-business. Yun talaga. Nandoon yung respeto niya. Kahit pasaway ito si Jonathan, nandoon pa rin talaga yung mayroon siyang takot. Yung takot niya na may respeto kay ka-business. Kasi kung ano yung sinabi ni ka-business sa kanya bago umalis, yun talaga yung pinangahawakan niya. Diba? Ganun si Jonathan. Kahit na makulit, nakakainis, nakakairita, mayroon pa rin siyang hindi niya binibitawan yung pagrespeto kay Pinuno ka-business doon sa mga salitang binitawan na hindi sila pababayaan. Nababalikan sila. So yun talaga ang kanyang tinanim dito sa kanyang puso at sa kanyang isipan. Kaya hindi makalapit yung staff ng barangay para makuha si Nanay Marita. Natawa nga ako doon ng mga kababayan, ka-business ka-papi kalingap. Sabi nila, paulit-ulit nila binabalikan si Nanay Marita. Hindi daw talaga nila manakaw kasi biglang nandoon si Jonathan. Gusto nila talaga makuha si Nanay Marita kasi nga syempre yung kalagayan ng matanda, di ba? Ang hirap mo nasa kalsada, nakuha nila sa wheelchair, maghapon magdamag, doon natutulog. Hindi man lang nakaka-relax yung katawan at hindi nalilinisan. So syempre, shout out sa mga taga-barangay kasi yung concern nila doon sa matanda. At yun nga, alam naman natin at napag-alaman din natin nila Pinuno na isa lang talaga ang tutulungan ng barangay, si Nanay Marita lang. Kasi yun ang talaga nangangailangan. At ito si Jonathan, malakas naman yung katawan. Kaya kukunin siya nila Pinuno ka-business ulit. Kasi matagal naman yung sinabi, nababalik si Jonathan doon, bibigyan pa rin ng allowance, kunyari sahod, para mabago yung kanyang sarili. Kasi lahat naman lahat tayo deserve magbago. Basta nandoon lang tayo sa tamang tao na hawak sa atin, na mag-guide sa atin. Yun, hindi hahawak na mag-guide, na magtuturo. Lahat naman yun natututunan. So, naniniwala ako dito na may tamang panahon na mababago rin si Jonathan. May kasabihan nga tayo di ba? Yung bakal, matigas yan. Kung dahan-dahan mo daw ito pinapatakan ng tubig o kung ano-ano dyan, unti-unti din yan lalambot. Ganon yung bakal. So, ganon yun si Jonathan. So, unti-unti, i-guide, tuturuan. So, mababago din yan sa tamang panahon. Basta hindi lang siya bibitawan. At believe ako sa ka-business family. Sa kabila ng lahat, ang dami ng naninira sa kanila, binabash sila, patungkol ito kay Jonathan. Pinabayaan nyo na yan. Ginamit nyo lang yan. Ngayon, wala nang gamit, pinabayaan nyo na. Shout out, Pinuno ka-business kasi hindi nyo, in-ignore nyo yun. Kumbaga, nandiyan pa rin yung puso ninyo na talagang kung ano yung sinabi ninyo ay paninindigan ninyo at tutulungan nyo ang mag-ina na ito, si Nanay Marita at saka si Jonathan. Kaya believe ako sa inyo, Pinuno ka-business. Sa totoo lang, may mga nababasa akong mga negative na komento. Minsan hindi ko talagang mapigilan, parang gusto kong sagutin, pero respeto kay Pinuno ka-business, kahit na sila nananahimik na lang, kung gagawin na lang nila kung ano yung tama, hindi na lang sila sumasagot. Diba? Kasi kung pag sinagot pa yun, walang maitutulong. Pero sa totoo lang, mahirap maiinis ka rin talaga. Siyempre, alam mo na, alam mong may ginagawang tamang proseso sila Pinuno, paano matutulungan itong mag-ina. Kaya lang yung iba atat na atat, gusto agad-agad, ora mismo. Hindi naman nila pwedeng manduhan yung gobyerno natin. Alam naman natin yan. So, kailangan tiyagaan lang. So, ngayon, salamat dahil nandoon si Sir Wakiwak habang wala sila Pinuno ka-business na siyang umaalalay
kila Nanay Marita at saka kay Jonathan. At ito nga, nabanggit nga doon na may proseso talaga yung barangay. Kailangan iswab test muna sila Jonathan at saka si Nanay Marita. At ang magbabayad doon sila Pinuno Ka Business. Ayun nga sabi niya through GCash na lang ang pagbayad. So, good luck Jonathan. Sana sa ganitong paraan ay magbago ka na hindi na maging matigas yung ulo mo, sumunod ka na. Sabi nga ni Papa din, yung postiso mo itutuloy. Kasi nandun lang naman yung kila doktora. Kasi sukat mo na yun, hindi naman pwede ibigay kay Cyclops yun dahil hindi niya sukat. Sa'yo yun, Jonathan, kaya makinig ka na kay Pinuno Ka Business. At ayun nga sa kanya, kahit nandun na si Nanay sa Home for the Aged, pwede mo pa rin bisitahin anytime. Yun ang kagandahan. Kasi nga, kahit magsasama ka kila Pinuno Ka Business, kung halimbawa, meron silang pupuntahan, magbibira sila, at makakasama ka na wala kang alalahanin. Kahit gabihin kayo, alam mong safe si Nanay Marita doon sa Home for the Aged. May nag-aalaga sa kanya, makakakain sa tamang oras, mapapaliguan, makakainom ng kanyang mga gamot. So, yun. So, good vibes lang tayo, love, love lang. So, nandiyan naman si Sir Wakiwa, pansamantala na umaalala kila Jonathan. Kahit pasaway itong Jonathan na to. Ganun talaga pagsubok sa kung gaano kahaba ang pasensya ng ka-business family. Ganun yun Bibigyan ka ng taong matigas ang ulo para o hanggang saan ka. So doon natin matetest talaga yung ating pagkakaroon ng pasensya sa katawan. Kung paano natin i-handle. So yun lang po yung aking reaction. Maraming salamat po sa patuloy na suporta ninyo sa aming lahat. Please support po ang shoutout sa aking mga kasama, mga reactors, of course, Anime Reactors TV, Alminda Mix Vlog, Kalingap Turak, Taong Gala, Ma'am Flir's Channel, belated happy birthday po, Katangay PLC, MK Inday Okray TV, and Kamix Vlog. And of course, I myself, Annalisa Reality Vlog. At shoutout din po sa aking mga masugid na taga-suporta na laging nariyan, ups and down. Thank you po. Ma'am Marilyn Cabanilla, maraming salamat po sa suporta ninyo sa aming lahat. Ka-business family, mga co-reactors ko. And si Ma'am Sarah, shoutout po. Ate Marilyn, good morning po, shoutout. And of course, kabayan si Pascual, maraming salamat din po sa patuloy na suporta mo sa aming lahat. And Katangay PLC, yes, kasama namin reactors ito. At saka si Ate M. Scords, thank you po ate sa suporta ninyo dyan sa Calamba City. And of course si kabayan Jesse Lucas na nasa Hong Kong, shoutout po. And Mia Bumanlag from Cebu, shoutout kabayan. And Julia Pardaris Vlog, na kababayan ko, taga Tanawan Leyte, shoutout po sa iyo kabayan. And of course shoutout na rin sa ating mga kagwangs. Support po natin ng 3 kagwang si Kagwang Intoy Official, Kagwang Bay Papay Official, at saka si Kagwang Buknoy Official. Ang shoutout kila Bugi, Kibong, sino ba? Si Bugi, si Bong, and then yung mga kasag, sila Cyclops, si Tonyo, at saka si Jay. And yung ating editor pala, si Daryl. Si Daryl, shoutout sa'yo. And then mga IMs natin, shoutout po. Ate Mingay, Junjun, Nika, Mercedes, and family. Tapos, ayun, sa inyong lahat. Lito and Vera, shoutout po sa inyo. And Mrs. Ka-Business, Papa Dins, Budang, and Dave, buong Ka-Business family. Mag-ingat po kayo sa inyong travel pabalik ng Caloocan. Pray lang po tayo lahat para sa kaligtasan ng pag-travel ng Ka-Business family pauwi ng Manila. So maraming salamat po. Hanggang dito na muna. At ito po yung aking sariling opinion lamang patungkol doon kay Jonathan. Mag-iingat po tayong lahat. To God be the glory.